Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado malabo ng umusad ayon kay Senator Jinggoy Estrada. Ha? Bakit Senator Jinggoy? Ha? Abay, totoo ba yan, Senator Jinggoy? Ha? Ano bang sabi ng bubit mo? Ha? Abay, alamin nga natin kung bakit hindi usad sa Senado. Ganun ba? Kung dahil magbabakasyon na. Ayaw nyo ba ng masaganang Pasko? Ha? O baka naman may phobia na si Senator Jinggoy Estrada? Damdamin bayan. Alamin nga natin ang detalye mula kay standby Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Alamin nga natin ang latest sa Senado. Arrest number 28, Raymond at Paas. Bakit na ang sabi ng Senator Jinggoy ay hindi na uusad ang impeachment sa Senado? Raymond, please come in. Mayor, ito ay dahil daw sa napakasikip ng kalendaryo. Ilang araw na lang kasi ang natitirang sesyon ng Kamara at Senado, magbabakasyon na sila. Ayon dito kay Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, doon sa kanilang legislative calendar, ay mag-a-adjourn ang sesyon sa December 18. So ilang araw na lang ang natitira nilang ang sesyon. Wala na lang 10 days. Ang balik nila ay sa Enero 13 at hanggang February 7. Yun ang kanilang magiging susunod na sesyon. At pagkatapos nito ay mahabang bakasyon na dahil February hanggang Mayo dahil doon sa May 2025 national at local election. Ang balik na nila ng sesyon ay June 2 hanggang 13. So halos ilang araw lang yun. Pakinggan natin si Senator Jinggoy Estrada. Hindi na. So bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again first week of February. Yun yung naging pahayag ni Senador Jinggoy Estrada at sabi niya, hindi rin daw nakabuti ang mga nakitang pagpapatalsik ng leader ng bansa gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Estrada at nang pinalitan din o pinatalsik din ang dating Pangulong Marcos ay hindi rin naman daw nakabuti sa buhay ng mga Pilipino. Mayor. Ayun, akala ko may phobia na sila sa impeachment. Of course, sa nangyari kay dating Pangulong Erap. At dahil dun sa nangyari sa kanila, dahil sa PIDAC. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang disbursement acceleration program. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, illegal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Ganun ba, Noy? Paano yan, Noy? Ano yun? Bribe? Ba yan? Okay, so okay, so para kay Senator Jinggoy, ang tanungin natin dito ang beneficiary, ayan, the butler, ayan, Senate President Cheese. Ano ang sabi ni Senator Cheese? Well, ang naging naunang pahayag din naman kasi in fairness naman na mayor kay SP Chis Escudero ay huwag mo nang makisawsaw dito sa issue ng impeachment dahil nga doon sa kung sakaling na matuloy ay hindi sila yung magsisilbing hukom at didinig dito sa impeachment complaint. At yun ang aming pinag-uusapan kahapon na ito yung mga nakalipas na mga araw, Mayor. Kung sakasakaling ma-impeach halimbawa si VP Sara, wala naman daw katiyakan kasi na yung Senate President ang magbebenepisyo. Dahil gaya nung nangyari sa panahon ni dating Pangulong GMA, ay hindi naman yung Senate President ang kanyang kinuha na kanyang Vice President. Sino ba nun? Nag-assume siya as President dahil napatalsik na si dating Pangulong Erap, ang kinuha niyang Vice Presidente niya, si Senador Chupisto Ginggona. Oh, ang kanyang tinalaga bilang... so actually that time, ang kung di ako nagkakamali, DFA Secretary, si TG Ginggona. Pagka ganito ba, may prerogative ba ang presidente na mamili kung sino ang kanyang vice? Di ba sa konstitusyon, line of succession, after BP, yung Senate President, Raymond? Ang pagkakabanggit kasi, Mayor, kumbaga doon sa, kumbaga yung natural halimbawa na
hindi naman natin ipinagdarasal. Kumbaga may namatay or na nagkasakit at hindi na makapagtrabaho, yung line of succession sinusunod. Pero pag na-impeach daw, may parang pwedeng mamili kung sino ang gusto na ilagay na isa sa mga contention yun, Mayor, na pwedeng mamili yung presidente kung sinong gusto niyang ilagay, not necessarily kung sino yung nasa line of succession. Basta pwede mamili siya kahit sa Congress, kahit Senado, ganon? Yun ang pagkakabanggit, Mayor. Isa sa legal na pag-iisip na pwede siyang mamili kung sino ang gustuhin niya na italaga na kanyang magiging vice president. Aba, alangan namang ang presidente ang pipili. Baka may si Senator Amy ang piliin. Ayaw ni First Lady ng ganyan. Di ba? Friend naman sila ni Cheese. Yan, may tagay-tagay pa nga sila, di ba? Wala din naman problema kung halimbawa magugustuhan. At kung yung mga pinag-iisipan lang, hindi naman malayo yung possibility na kung sakali ay si Senator SP Cheese Escudero ang kanyang pipiliin. Well, pero kumbaga jumping beyond itong usapan, pero isa sa mga possibility ay hindi malayong mangyari. Ayan, ganun pa yun. Anong napag-usapan ng bubit mo dyan sa Senado, Raymond? Kung hindi ang Senate President ang ipapalit kay VP kung ma-impeach, sino ang possible na piliin ng Presidente? Ayun, ang hindi pa klaro ngayon, Mayor, dahil medyo puro speculative daw kasing pag-usapan dahil unang-una, hindi naman nila, kumbaga kasi ang pinag-uusapan dito, Mayor, yung naririnig nating usap-usapan, kumbaga wala sa merito ng reklamo eh. Ang talagang number one na kalaban ng mga nagsusulong ng impeachment, yung timeline. Kung paano. Kaya yun nga yung question din na kung minsan baka naman sa halip na ma-impeach si VP Sara, lalong mabigyan ng protection dahil kapag hindi umusad yung impeachment niya, at least may 1 year siya na protected na hindi maaring ma-file ang another impeachment complaint laban sa kanya. Di ba nabanggit ni Senator Jinggoy na ma-interview niyo kahapon na ayoko na ng ganyan, dala na kami dyan. Napabakasyon kami sa krami ng dahil dyan. Oo, tsaka yung sabi nga niya, hindi naman daw nakabuti. Nakita nung panahon ni, sabi niya, matandang Marcos. Tapos yung si dating Pangulong Erap, hindi naman daw bumuti ang buhay ng mga Pilipino. Totoo yan. Parang edsa-edsa lang. Gumanda ba ang buhay natin? Hindi naman. Ayan, So anyway. Marami naman na may gumandang buhay, Mayor. Siyempre yung makakampi, siya na gumanda ang buhay, di ba? Yun lang. Pero iilan lang. Ayan, mga elite, mga elitista. Anyway. Sige, abangan na lang natin dyan. Pero ganun pala yun. June na pala ang balik nila. After, kailan na ulit ang recess? Christmas break? Ito, December 18. December tapos ang balik 18. nila, January 13 hanggang February 2. Tapos, wala na. Bakasyon na yun na mahaba, Mayor. June ang na. balik nila, June na. Election na. Campaign period na yun, February. Kaya pala pinapaspasan sa kamera. Sayang. Sayang ang grasya. Magpapasko, kailangan yan. Mag-e-eleksyon pa, ha? Abay, kailangan ng pira, ha? Kaya pala paspasan, ha? Pwede yan. Two birds in one stone. Kung sakali. Pero, kaya nga sabi ng mga senador, hayaan nyo muna yung mga congressmen na mag-usap. At pag-usap na lang tayo kung ano man yung development doon. Pero, kaya ipaubaya muna nila daw sa Kamara na sila muna mag-usap-usap tungkol dito sa issue ng impeachment kay VP Sara Duterte. Sige, abangan na lang natin dyan. Kaya lang, alam mo't mainit din ng mga taga Davao, mga DDS, ha? Duterte supporters, ha? Ayan, sige, ha? Ganyan kayo, baka mamaya mag-people power uli. Ayan, kaya lang mauulit pa kaya. Anyway, nakalungkot lang dahil hati-hati na naman tayo at magpapasko.
Okay. Ayun na nga, kaya nga dapat Pasko ang pinag-uusapan. Buti na lang na dahil sa pang-uurot namin, kumantang yung dalawa magkapatid, nag-duet. In the spirit of Christmas, nag-duet yung The Good and the Bad. Napanood ko, sabi ni Senator JB, sabi niya, ikaw na kuya. Ayan. Kasi si Senator JB lang kumakanta, Senator Jinggoy, sasay-say lang, di naman kumakanta. Sabi ni Senator JB, kuya, ikaw na. Ikaw na, panahon mo yan. Ayan. Katawa din to magkapatid na ito. Okay, sige. Sabi ni Senador Jinggoy, kailangan daw nilang magsama for the sake of San Juan. Sabi ayaw ni Mayor Francis Zamora ng ganyan, ha? Ay, Mayor Francis, good morning. Kumusta ka na, ha? Ayan. Sige, at least sana ganun. Lahat love, unity, ha? Ayan. Reconciliation at peace on earth, di ba? Ayan. Saan ba yung Christmas party na yun? Saan ba nag-duet yung magkapatid? Sa Senate lang yan, Mayor. Sa Senate. Isang simpleng pagtitipon lang kagabi at naimbitahan yung dalawa. Nagpunta naman at yun na nga, nung inurot nila inurot ng mga kasamahan natin sumama. Pumayag na mag-duet itong dalawang magkapatid na ito na membro ng Senado. Ayan. Okay, maraming salamat, Raymond. Banggitin ko din lang, Mayor, na ngayong umaga, 15 matataas na opisyal ng Armed Forces ang sasalang sa Commission on Appointment. Bago magbakasyon man lang ang Senado, ay makasalang sila dahil kung hindi ay maaantala na naman yung confirmation ng kanilang promotion itong 15 matataas na mga opisyal na mga ito ng Armed Forces of the Philippines. Tinitignan ko yung listahan, mukhang wala namang masyadong controversial dito, pero yung nakikita ko dito, isa sa mga magiging Brigadier General na Mayor, yung lagi niyong na-interview tungkol sa balikatan, si Colonel Michael Lohico. Si Mike Lohico ay mapupromote na bilang isang general sa Armed Forces of the Philippines. At yan ang ating antabayanan dahil yun lang ang medyo significant na activity ngayon sa Senado. Ito si Clarence 28, Raymond Advance para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas.